Itinanggi ng SBP na back to zero ang Gilas Pilipinas bago pa sumalang sa Asia Cup ngayong Agosto. Inilahad naman ni Coach Tim Coe na kaya nilang talunin ang mga bigating kupunan sa mundo kung makakasama nila si Kai Sotto sa World Cup qualifiers. Kinampante rin niya ang lahat tungkol sa usaping babasagin lang sila ng Australia at New Zealand sa World Cup qualifiers. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan mga ka-playoffs, ibibigay po natin ang isang Nike shoes na to sa maswerteng subscriber po natin. Paano sumali? Siguro i-follow nyo lang po at i-like ang post ko sa TikTok account na to. Kailangan nyo po akong i-follow dyan kasi dyan po natin i-announce ang winner ng Nike shoes. Ayan po siya at ilalagay din po natin ang link sa comment section. Simula po ngayon, i-announce po natin ang winner sa June 16. Kita-kits po tayo dyan. Naiintindihan umano ni SBP Executive Director Erica D ang sentimiento ni Coach Tim na kulang sa practice ang Gilas Pilipinas. Pero ipinunto rin niya na alam ng taktisyan ng Gilas ang kasalukuyang sitwasyon. Itinanggi rin niya na back to zero ang Gilas Pilipinas mula July 27, ang araw kung saan matatapos ang finals ng PBA. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Miss Erica D sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Sa tingin ko kahit sino namang coach gugustuhin yan. Pero alam na alam ni Coach Tim ang sitwasyon natin. Kaya naman, iminungkahin niyang dumaan tayo sa window simula pa noong nakaraang taon. Kasi nga nagko-confile na yung kanilang progress. Hindi naman tayo parang nagsisimula ulit sa wala. Pagdating ng July 27, pareho pa rin ang grupo. Magkakasama pa rin sila. Parang muling pagpapakilala lang sa isa't isa yan. Sana maging maayos ang kalabasan nito. Eto na nga po yun. Kulang talaga sila sa practice. Pero alam naman ni Coach Tim na ganun talaga yung kaso nila, di ba? Kahit naman yung mga player, alam din nila yan. Hindi kasi sila pwede magsama-sama everyday eh. Magkakaiba sila ng team dito sa PBA. Mas maganda sana kung everyday magkakasama sila. Katulad nung time ng NCC ni Coach Ron Jacobs nung araw, di ba? Sumali pa sila nun sa bakbakan sa PBA. Pero itong Gilas, walang ganong aktibidades. So ibig sabihin, umahawak lang talaga sila dito sa dinadaanan nilang qualifiers kung saan nagsasama-sama sila. Siyempre kasama na doon ang ginawa nila sa Asian Games. Kahit hindi lahat ng kasama ngayon dito sa hanay ng Gilas, kasama nila sa nagdaang Asian Games, di ba? Kung tutuusin naman, hindi na kailangan talagang itanong kung bakit kulang sila sa practice. Sagot kasi dyan, 3 conference ang ginagawa ng PBA. Katulad ngayon, July 27 sila matatapos sa Philippine Cup. Tapos magsisimula sila ng training, posible kinabukasan na, di ba? July 28 or July 29 hanggang August 4 siguro. Kasi nga, simula na sila ng August 5 hanggang 17 po yan dito sa Asia Cup. So kulang na kulang talaga kaya hindi na sila pwedeng maghiwa-hiwalay. Dapat sila pa din para hindi masayang ang mga nauna nilang experience na magkakasama sila. Doon lang kasi umaasa lahat eh. Kaya mahirap kung magpapalit si Coach Tim ng player. Dikit na yung torneo, mahihirapan sila mag-adjust kung meron silang bago. Habang kakulangan sa practice ang isa sa mga tinalakay ni Miss Erica D ng SBP, muli namang kinampante ni Coach Tim ang lahat nang sabihin niyang kayang manalo ng Gilas sa kahit anong team sa mundo kung makakasama nito si Kai Sotto. Ayon sa kanya, napatunayan na nila ang bagay na ito. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Romel Fertes Jr. na Inquirer. Eto sasabihin ko, kapag kasama natin si Kai, kaya nating talunin kahit sinong kalaban. Napatunayan na natin yan nang talunin natin ang pang-5 o pang-6 na pinakamagaling na kupunan sa mundo sa sarili nilang balwarte. Dinig namin, posibleng makabalik siya sa kalagitnaan o huling bahagi ng Oktubre at maaaring sapat na ang oras na yon para makasali siya sa window. Kaya nating talunin kahit sino basta makabalik lang si Kai Sotto at umaasa kaming makakasama namin siyang muli sa panahon na yan. Alam nyo, matindi talaga ang kumpiyansa ni Coach Tim kapag kasama niya si Kai Sotto. Yung tanong natin, bakit gano'n, di ba? Sinagot niya na yan, nakasama na nila si Kai Sotto at nanalo naman sila doon kahit nasa baluarte ng kalaban. Yung Latvia, patunay na doon, di ba? Tapos patunay din na natatalo ang Gilas kapag wala si Kai Sotto nung harapin nilang Montenegro at Brazil sa Olympic qualifying tournament, di ba? Dito sa Asia Cup qualifiers, nanalo din sila habang kasama si Kai Sotto. Pero natalo din sila sa Chinese Taipei at New Zealand nung mawala si Kai Sotto. Kaya may point talaga dito si Coach Tim. Bilang coach, nakita niya ang halaga ni Kai sa kanila. Nakita niya ang pagkakaiba ng nandyan sa Sahanay. At ang good news, babalik umano si Kai sa Oktubre. Ibig sabihin, makakasama na nila yan sa Hanay sa simula ng qualifiers dito sa World Cup. Dinig natin, magsisimula ang unang window ng qualifiers sa Nobyembre. So tama si Coach Tim, saktong-sakto si Kai Sotto doon, di ba? Mabibigat ang kalaban sa qualifiers eh. Yung grupo nila, kahanay nila ang Australia, New Zealand at Guam. Kung walang
Kai Sotto sa mga nakasket na bakbakan ng World Cup qualifiers, posibleng mahirapan talaga sila ng gusto dyan. Ang laki kasi ng diferensya kapag may malaki ka sa loob na handa sumagupa sa mga malalaki ng kalabang bansa, di ba? Napatunayan na nila yan. Kaya tingin natin, may point si Coach Tim Cone. Bukod sa pasabog na kaya nilang talunin ng malalakas na team kapag kasama si Kai Sotto, tila binura din ni Coach Tim ang pangamba ng ilang Pinoy tungkol sa pakikipagbakbakan sa Australia at New Zealand sa World Cup qualifiers. Ayon sa kanya, hindi lang umano tungkol sa pagtalo sa dalawang bansa ang hangarin ng Gilas Pilipinas. Dagdag niya, dalawa lamang sila sa maraming kupunan na haharapin ng pambansang kupunan. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Coach Tim sa report ng Philstar sa philstar.com. Ang Australia at New Zealand, dalawa lang sa mga kupunan yan. Sa isip namin, may mga 9 o 10 kupunan na totoong maglalaban-laban para sa 7 slots. Kailangan lang naming mapasama sa top 7 sa 10. Yun yung trabaho. Hindi ito tungkol sa pagtalo sa Australia, New Zealand, or Guam. So base kay Coach Tim, hindi dapat mag-alala sakaling matalo talaga ang Gilas sa Australia at New Zealand. Kahit matalo tayo doon, may iba pang team na pwede nating talunin at posibleng magdala sa Gilas sa top 7. Yung top 7 na sinasabi niya, pasok na yun sa World Cup. 8 actually kailangan na makapasok pero okupado na ng Qatar ang isang spot dahil sa kanila gagawin yung World Cup. Automatic na silang pasok pero kasama pa rin sila sa bakbakan kahit pasok na sila dyan. Sa taas na makapasok sila sa World Cup, medyo mahirap talaga, di ba? Hindi biro, pero para kay Coach Tim, imbes na mag-focus tayo sa grupo natin kung saan kasama ang New Zealand at Australia, although mas maganda kung tatalunin nila ang dalawang kupunan, mas mabuti kung bigyan din natin ng atensyon ng ibang grupo na makakaharap ng Gilas, di ba? Siyempre gagawin naman nila yung lahat para makapagtala ng isang upset alinman sa New Zealand at Australia, di ba? Hindi naman natin nakikita na pababayaan lang nila sagasaan lang sila ng dalawang bigating kupunan na yan nang ganun-ganun lang. Kaya sana nasa kondisyon ng lahat ng players natin sa mga panahon na yan para matapatan nila ang lahat ng gagawin ng kalaban. At kung may makita silang butas, hindi na siguro tayo magtataka kung makapagtala ulit sila ng isang malaking upset. Nangyari na kasi yan sa Latvia so hindi na siya bago. Kailangan na lang nila siguro is yung determination at tamang playing time ng bawat player. So guys, maraming salamat.